Purihin po ang Panginoon sa muli. Magandang umaga po sa bawat isa, sa bawat sangay. Kumusta na po ang ating pananampalataya sa kabila po ng mga kaguluhan, kabila ng kamahalan, mga bilihin? Kumusta na po ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan? At sa muli, magandang umaga at tayo po ay patuloy ang mag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy tayo na makapanatili sa presensya ng Diyos. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa muli Panginoon, marami pong salamat sa buong magdamag at pag-iingat mo sa amin. At ngayon, O Diyos, taglay pa namin ang pahiram mong buhay sa bawat isa sa amin. Alam namin, O Diyos, na may layunin ka pa para sa amin. Kaya, Lord God, sa mga oras pong ito, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong salita. Marapatin mo po kami sa iyong harapan at maging karapat-dapat na kami mag-aral ng iyong salita, banal na salita, O God. May makita ka mang karumihan sa kapangyarihan mo, Ama. Patuloy po namin itong isinusuko at hinihingi ang kapatawaran. Lord, marami pong salamat sa mga pangako. Salamat po, Ama, sa iyong banal na Espiritu na siyang tagapagturo, tagapagpaalala, at taga-guide namin, Panginoon. Salamat nga po, Ama, para sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, at tayong pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na ho tayo. At samahan niyo po ako sa aklat ng Revelation, chapter 14, verse 12 to 13. Sabi nga po dito, kaya't kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Kristo. Basahin ko na rin po hanggang 13. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dumulog sa tuloy-tuloy sa ating pinag-aaralan. Dito po sa ating pag-aaralan, ito nga po ay ang aklat ng Revelation. Dito na po nakasalalay yung kabuuan at katuparan ng mga salita ng ating Panginoon. Nandito na yung paghuhukom. Nandito na yung pangako ng Diyos na tatanggap ng pagpapala ayon sa ating pinagpagalan. Kaya, ang aklat ng Revelation, kung titingnan po natin, kung babasahin natin, tila baga nakakatakot. Pero, ang pinakaubod na nais iparating sa atin, makapaghanda tayo para di natin maranasan yung mga nakasulat doon na nakakatakot. Makapaghanda tayo. Kaya, sabi po rito, kaya kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Ang tinutukoy po dito ay una, tayong mga mananampalataya, ang unang sinasabihan ditong magpakatatag. Magpakatatag tayo sapagkat, sabi nga po, dinalingid sa atin ang kaguluhan na nangyayari. Ang pagtataas ng mga bilihin, hindi na po nalilingid. Kaya ang sabi, kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. Tayo po yan. Alamin po natin bakit tayo kailangan magpakatatag. Sinabi po dito sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 10, may sinabi na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at napupot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Babaho tayo ng 12, ang kasama ay lalaganap, ano pat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Yun po ay, sabi nga, mababatbat ng kahirapan. Dahil sa kahirapan, sa totoo lang nangyayari na po.
Dahil sa kahirapan, kamahalan ng bilihin, ang mga tao talagang nagpupuko sa makapagtrabaho, sa mga pangangailangan sa araw-araw. Okay lang kung nag-iisa ka lang, kaya mo, pero mag-fasting ka lang, okay na. Pero yung mayroon kang binubuhay, mahirap po. Kaya, lalo na po kahapon, bagamat ako schedule sa intercessory, yung tindahan po kasi namin na hawak ay hindi katulad ng sari-sari store na pwede mong iwanan. Ay yung tindahan po kasi, once na naluto mo ng manok, kailangan mo ng bantayan na yun. Hindi na, ang hirap na isarado. Kaya, kahapon, bagamat intercessory, nagpauna na po ako kay Pastorates, maging sa intercessory GC natin, na pasensya po hindi po ako makakapag Word of God exhort. Pero yung mithiin ko po, na kahit ako nandun sa tindahan, hindi man ako gumanap ng Word of God, ang mithiin ko po, makinig nung salita, na maging kasama pa rin. Kahit na hindi ako kasama doon sa program. Kaya binuksan ko lang yung yung aking cellphone, may Bluetooth ako. Kahit na may customer, may kumakain, may nakasintro pa rin yung pakikinig ko. Kaya mahirap po talaga makipaglaban. Kaya sabi ko, Lord, sabi ni Joy kagabi, Ma, ikaw schedule ng Dawn Watch. Sabi ko, Lord, i-guide mo ko kung papaano ko mabigyan ng higit na priority. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, ito po yung sinabi na kailan magpakatatag. Dahil lahat ng bagay gagawin ng kaaway, gagawin ang mga bagay-bagay para maagaw ang atensyon mo. Kaya, salamat sa mga salita ng Diyos dahil pinaaalalahanan tayo na huwag tayong mawalay sa Kanya. Kaya sagana, sabi ng Lord, sabi nga niya, kaya Apostol Pablo, nung magkasakit, di ho ba, humihingi si Apostol Pablo, anong sagot ng Lord? Ang aking tulong ay sapat na. Oo nga naman po, sapat na ang tulong ng Lord. Maging dugo niya, binuhos na para sa atin. Kaya, yan po mga kapatid, kailangan tayong magpakatatag, tayong mga sumusunod sa utos or kalooban ng Diyos. At sa ating pananalig, kailan manatili tayo sa Panginoon kahit anong sitwasyon ng buhay. Dahil sabi nga po na bagamat mababatbat ng kahirapan, unti-unti nang na gaganap ang salita ng Diyos. Pero bilang tayo, pinili ng Panginoon para makapaghanda, hindi natin maranasan yung mga nakalagay na nakakatakot. Makaranas man tayo ng kahirapan, kagipitan, meron pa rin tayong pag-asa. Mamatay man physical natin, ang ating spiritual ay buhay naman na magpawalang hanggan. Kaya, ano pa po ang sinabi? Kaya patuloy natin na paghandaan bilang mga lingkod ng Panginoon. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Iyan mga kapatid, isa sa mga mangyayari at nangyayari na nga po. Kaya ano po ang nais na gawin natin bilang mga lingkod ng Panginoon? Tayo yung inaasahan ng Diyos na maabot, mapaalalahanan yung mga tao na may pagkakataon pa na ibaling nila ang kanilang atensyon na matuunan ang Panginoon. Ano po ang sinabi sa
2 Timothy chapter 4. Ito po, sabi nga po dito, umpisan ko po ng 13, bababa po ako hanggang chapter 4. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatay ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Baba tayo ng 4. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Yan po mga kapatid, na dapat nating paghandaan bilang mga hinirang ng Diyos. Inisa-isa na po doon. At sinama na rin po ng Panginoon na bilang tayo mga representative ng Panginoon, tayo po ay inuutusan na ipangaral. Kaya salamat kay Lord dahil hindi tayo nalalayo sa instruction ng Panginoon ng Great Commission sa pangunguna ni Bishop at ibinababa sa kabuuan. Salamat sa mga miyembro sa bawat sangay na nagpapasakop at nakikinig na sumusunod sa kapahayagan ng Diyos na ginagamit si Bishop. Kaya makita natin, sabi sa banal na kasulatan, once na sumunod tayo sa Panginoon, sasamahan tayo sa lahat ng ating gagawin. Pagpapalain tayo. Kaya nakita naman natin yung galaw ng Diyos nung unang araw ng youth camp. Yung nagkaroon tayo ng street evangelism. Napakaganda. Nangusap nga ang Lord sa akin na bakit di ninyo gawin ito? Taon-taon, gawin natin, hindi lang taon-taon. Sa bawat pagsasaayos ng ating mga schedule, gawin natin. Dahil sinabi nga, napapanahon man o hindi, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa anuman paraan, ginagawa niya, may pangaral lang ang salita ng Diyos na hindi mawawalay doon sa proseso na nais ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, bilang tayo mga lingkod ng Panginoon. Pahalagahan po natin yung paalala ng Lord na kailangan magpakatatag, tayong mga sumusunod at nananalig sa Panginoon. Sapagkat ano po ang sabi sa verse 13? At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mula ngayon mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Purihin po ang Panginoon, ano man ang nagawa natin sa Panginoon, doon lang tayo bibigyan ng gantimpala. Ang Diyos ay hindi sinungaling, ayon sa sinabi sa Bilang chapter 23 verse 19 na ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao.
Kung anong sinabi niya ay tinutupad niya. At ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Ang salita niya ay ginagawa niya. Kaya mga mahal kong kapatid, purihin po ang Panginoon. Manatili tayo na makipaglaban. Doon tayo tinitingnan ng Lord. Doon pumupuntos ang Lord. Kung saan ka nahihirapan na tila baga wala kang panahon. Hirap ka mag-schedule. Mahirap, pinauna na rin yung sinabi, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Pero mga mahal kong kapatid, dahil sa ating pangangailangan, gumagawa tayo. Pero ang nais ng Lord, ipaglaban pa rin natin ang ating pananampalataya. Kaya purihin po ang Panginoon. Last verse ko po, ang sabi sa chapter 10, sabi po dito, nais ko pong buksan pa po yung chapter 15, kung di ako nagkakamali, ng Revelation. Dito po ako magwawakas. Dito po ako magwawakas sa isa pang talata na to. Sabi po sa 14, okay. May, Revelation. Kaya naman di ko makuha, Corinto, sorry po. Sabi po rito, dito po ako magwawakas. Verse 13 po ng Revelation. Kung kayo'y may pandinig, makinig kayo. Ang sino mang itakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang maitakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailan magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa muli, marami pong salamat Panginoon sa banal mong Espiritu na gumabay sa amin. Lord, dalangin ko nga po na iparating mo po ang higit na kaunawaan ng mga salita mo na ipinahayag mo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa presensya mo. Maraming salamat po, Ama, sa pag-guide mo. Dalangin ko nga po, Ama, na patuloy mo po kaming hawakan, lalo na bilang mga lingkod mo, Panginoon. Na tunay nga alam namin na patuloy na gumagawa ang kalaban. Bagkus, Lord, higit namin tandaan na higit kang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po ang aming pananalig, Panginoon. Patuloy mo po ito, Panginoon, na palalimin, palaguin, Panginoon, ang pagkaunawa namin sa iyong salita. Sa kabila ng kaabalahan, Panginoon, yakapin mo kami ng iyong presensya. Salamat po, O God. Pinupuri ka namin at nasasalamatan. Gayon din po, Ama, dinadalangin ko rin po, O God, ang gawain, Panginoon, sa Sabado, maging mamayang gabi, Panginoon, sa meeting, pastor meeting, O God, maging sa Sabado, Panginoon. Patuloy ko po ito, Panginoon, na pinagkakatiwala sa iyo. Lord, i-guide niyo po ako kung paano. Tunay nga, Ama, patuloy ko po ito, O Diyos, na pinagkakatiwala. Ikaw ang Diyos ng kaayusan at mag-aayos sa lahat kung paano namin time management ang mga bagay-bagay. Marami pong salamat, O Diyos. Tugunin mo po ang lahat ng aming pangangailangan na ugat. Pinupuri ka namin, Ama, sa katapatan mo. Tanging para sa iyo ang kapurihan. Lord, patuloy namin ay dinadalangin ang patuloy at pagsasakatuparan ng Great Commission, Panginoon. Lalo na, O God, na umpisahan ng mga kabataan ang street ministry, Panginoon. Lord, patuloy namin maisakatuparan ang vision and mission, Panginoon. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan mo. Bigyan mo kami ng guide kung paano ang instruction mo. Yun ang lakaran namin.
Marami pong salamat, Ama. Bigyan mo kami ng lakas kung papaano namin may isagawa ang mga bagay na ito, O God, sa kabila ng kaabalahan. Salamat nga po, Ama, para sa iyo ang kapurihan magpakailanman. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. To God be the glory po.